Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Pangatlong Misa de Gallio, ang ating ebanghelyo ay tumutukoy sa isang taong gaganap ng mahalagang responsibilidad sa kwento ng pagsilang ng tagapagligtas. Siya ay walang iba kung hindi si Jose. Ayon sa pagpapakilala ng mabuting balita, isang taong matuwid. At mula rin naman sa ating unang pagbasa, sinasabi sa aklat ni Propeta Isaias na lalapit na ang araw na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid. Dito sa mga salitang ito, malinaw na binibigyang diin na unti-unti nang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako at pumipili na siya ng iba't ibang mga tao para maging bahagi sa kwentong ito ng pagsilang ng tagapagligtas. At ang kanyang pinipili ay mga tao na sa kanyang tingin, sa kanyang palagay, karapat-dapat. Pero kung titignan natin ang mga criteria na ginagawa ng Diyos o hinahanap ng Diyos sa mga taong kanyang pipiliin sa mahalagang misyon, halos ang pagkakapare-pareho, hindi sila mga matataas o mga kilala o mga may impluensyang tao. Halos lahat ng pinili ng Diyos na gumanap ng mahalagang papel sa kwento ng pagliligtas ay mga simple, ordinaryo, mababa, halos walang mataas na pinag-aralan. Sa kanila, ibubuhos ng Diyos ang biyaya upang maging mga instrumento ng kanyang kaligtasan. Si Jose, na sinasabing isang taong matuwid, ay haharap ngayon sa isang matinding sitwasyon sa buhay. Bigla siyang bubulagain ng isang nakakagulat, hindi ka panipaniwalang balita. Ang iyong nobya na si Maria ay nagdadalang tao. Isang nakakagulat na balita sapagkat alam ni Jose papaanong mangyayari yun. Ni wala pang ang nangyayari sa aming dalawa ni Maria. Imposible. Pero mukhang totoo ang balita. Kapag ganitong klase ng balita ang haharap sa iyo isang umaga, ano ang gagawin mo? Papaano mo ito tatanggapin? O papaano mo ito hindi tatanggapin? At ano yung gagawin mo? At dito magandang balikan natin yung mga sitwasyon sa buhay natin kung saan binulaga tayo ng mga balita na para sa atin hindi katanggap-tanggap. At ano yung ginawa? Ano yung sinabi? Nagalit ba? Sumiklab ba yung galit? Nagwala ng away? Lumayas ba ng bahay? Pumunta ba sa barkada? Nag-inom ba? Nagpakalasing-lasing ba? O nagpunta ba sa isang lugar na parabang hindi alam kung bakit nandun, hindi alam kung saan pupunta, basta't naglalakad lang parabang walang malinaw na patutunguhan? Paano mo hinarap ang isang matinding sitwasyon sa buhay mo noon? Si Jose, isang matuwid na tao,
Nang dumating sa kanya ang nakakagulat na balita, nanahimik siya, nag-isip, nagnilay, nagdasal. Paanong nangyari yon? At pinag-iisipan niyang mabuti ito, at dahil doon hanggang sa panaginip, ito ang laman ng kanyang isip. At dahil nga sa siya'y isang taong matuwid, ibig sabihin, malapit sa Diyos, sa panaginip, nagsalita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel. Jose, anak ni David. Ibig sabihin, Jose na mula sa angkan ni David. Di ba inyong pinagnilayan natin kahapon? Talaangkanan ni Jesus mula kay Abraham patungo kay David hanggang kay Kristo. At bahagi ng talaangkanan na yon si Jose na magiging ama ni Jesus. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat ang kanyang ipinaglilihi ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ipinaunawa, ipinaliwanag ng anghel kay Jose ang lahat. At sabi ng Ebanghelyo, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel. Pinakasalan niya si Maria at pinanindigan niya ang pagiging esposo ni Maria at ama ni Jesus. Isang napakagandang pamamaraan ang itinuturo ni Jose sa atin kung papaano dapat harapin ang iba't ibang sitwasyon, matitinding pagsubok na sobrang nakakabigla, hindi ka panipaniwala at hindi ka tanggap-tanggap. Hindi solusyon ang paglayo, ang pagtakas, ang paglalayas. Hindi solusyon ang pagpunta sa barkada para daanin sa inom ang lahat. Hindi solusyon ang pagwawala. Kasi minsan, di ba, kapag medyo may mga matitinding pagsubok na dumarating sa buhay natin, ang tendency magwala, maglayas, magrebelde, gumawa ng mga bagay na hindi pinag-isipan na pagkatapos pagsisisihan habang buhay. Sabi nga, di ba, bakit ka kukuha ng isang bato na ipupukpok mo sa ulo mo habang meron ng isang problema na dumating sa buhay mo? Dadagdagan mo pa ba ng isa pang problema ang isang matinding sitwasyon na dumating sa buhay? Huwag nating daanin sa dahas o sa pabigla-bigla o sa mga desisyong hindi pinag-isipan ang pagharap sa mga problema at matinding pagsubok. Makakatulong ang pananahimik, ang pagninilay, ang pagdarasal. Kung minsan, ang pinakamagandang gawin, pumunta sa simbahan, sa Adoration Chapel. Doon mo ibuhos ang lahat ng bigat na nararamdaman mo
sa iyong puso. Yun naman ang sabi ng ating Panginoon, di ba? Lumapit kayo sa akin. Lahat kayong nabibigatan sa inyong pasanin. Sa akin kayo magpunta. At pagkakalooban ko kayo ng kapahingahan, ng kaginhawahan, ng kapayapaan. Naranasan ko na sa matinding sitwasyon at pagsubok sa buhay, ako'y nagpunta sa Adoration Chapel. Dahil sa matinding pagsubok, isa lang naman ang aking tanong sa Diyos. Bakit? Matagal, nandun lang ako sa Adoration Chapel. Paulit-ulit yung tanong, bakit hinayaan mong mangyari? At nagbigay na ako ng iba't ibang mga litanya. Sinabi ko sa Diyos, naglilingkod naman ako sa iyo. Pumasok na nga ako sa seminaryo. Pero bakit hinayaan mong mangyari itong sitwasyon na ito sa akin? Sa totoo, walang sagot. Walang boses na nagsabi, kaya ko yan ibinigay sa iyo ay dahil sa ganito. Walang ganoong pangyayari. Pero pagkatapos ng pananatili sa Adoration Chapel, pagkatapos ng pananahimik at pagdarasal, paglabas ng chapel, nandyan ang aking mga kasama sa seminaryo, nagbibigay ng kanilang suporta, ng kanilang presensya. Nandito kami, pagtutulong-tulungan natin ang kung ano ang nangyari. At doon sa pagkakataon na yon, para bang sinagot ng Diyos lahat ng aking tanong at nawala yung bigat sa kalooban, nawala yung galit sa Diyos, ang lahat ay napalitan ng pasasalamat. Napakaganda ang halimbawang ito na tinuturo sa atin ni Jose. Kung nais natin na maging maayos ang ating buhay, dumating man ang matitinding pagsubok sa buhay natin, harapin natin ito katulad ni San Jose. At makakasiguro tayo na hindi tayo mapapahamak, hindi tayo magkakaroon ng mas matinding sitwasyon o problema. Totoong-totoo ang sinasabi ni Jesus. Lumapit kayo sa akin. Sa akin ka magtungo. At sinisigurado ko sa iyo, ipagkakaloob ko sa iyo ang kapayapaan, ang kaginhawaan, ang kasaganaan. Pagkatapos ng karanasan na yon na nangyari sa akin, halos after almost 20 years, wala nang naging matinding pagsubok sa buhay.
Yun na yun. Kung babalikan ko yung buhay ko hanggang ngayon, yun lang yung nag-iisang maituturing kong pinakamatinding pagsubok na ibinigay ng Diyos sa akin. Pero salamat sa biyaya ng Diyos na pagtagumpayan ang lahat. Ikaw, ano yung kaya mong balikan na dumating sa iyo na matinding pagsubok sa buhay? Papaano mo yon hinarap? O bakit mo yon tinakasan? Mapagpalang San Jose, nagpapasalamat kami sa napakagandang aral na itinuturo mo sa amin kung papaano dapat harapin ang matitinding mga problema sa aming buhay. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa amin sa tulong ng iyong panalangin ang tamang pagdedesisyon, ang tamang pagkilos para mapagtagumpayan ang lahat. O mapagpalang San Jose, ipanalangin mo kami. Amen.